Good morning to everybody. Good morning, Bishop. Good morning. Okay, at salamat sa Panginoon at napadako tayo dito sa lugar nyo. Mabtun At, ginagsapan. Ha? Mabtun ginagsapan, Bishop. At hindi talaga. Okay. So, gawin po muna natin. Baloy yun, di baloy. Para makilala rin po namin kayo, ay kunan natin kayo ng knowledge tungkol sa learning nyo sa Torah system. Kung wala naman, di sabihin nyo wala pa. Pero at least meron na kayo narinig. Kaya gusto lang natin ma-assess. Tama ba yung narinig? Diba? Umpisa na yung kagawad. Gawad, ano ba? Paano ka ba nag-present ng Torah system? Bishop, tungkol sa Torrens. Para meron tayo. Nasa video ka. Magandang umaga sa ating lahat. Tungkol sa Torrens, malinaw sa akin na talagang legit na land title yan. Talagang mayroon na title na Torrens. Ang nakakasira lang yung mga kasama natin na nagre-register ng PK. Aminin natin na may PK na Torrens. So yun ang nakakasira sa atin. So yan ang isang problema kung paano natin ma-eliminate yung mga ganon. Kasi yung mga PK, maraming naniniwala. Pati sa council, naniniwala sila. Kaya inaatake nila yung legit na nagpapaturins. So sa akin, walang problema sa turins. Yeah. Kaya nagpaturins ako. Yeah. Kasi alam ko legit ito. Yeah. Problema, hindi mahanapan sa Arudi, sa Ilari, sa DNR. Wala kang papilis dito, sabi nila. Kasi hindi nila alam na nasa judicial hawak ng ano yun. Nasa national yun, sa library. Nandun ang mga records. Kaya kung worst come to worst, at kailangan nila yung mga papilis, at least nandun ang backup natin sa National Library. So, ngayon, madadagdagan ang tapang ko, kaalaman ko, sa Torrens at pagpatuloy natin. Maraming salamat. Yan ha. May narinig tayo sa kanya. Kaya yung iba ay hindi tinatanggap ang Torrens. Dahil maraming fake news. Diba? Fake news. Fake news. Kaya ang gusto natin, mamaster nito eh. Dahil yung fake news, lagi pinaniniwalaan kaysa sa totoo. Oo. Sa dami ng fake news ngayon. Ha? I-discuss ko dito, may katabi ito ng American rule eh. Yung Torrens item 8982. 8982. Actually, hanggang ano yan eh, 84. Ang tawag nila dyan, TCP 8982, TCP 8983, and TCP 8984. Yan. Kung may nakita kayong ganyan, kay Don Domingo rin yan. Yan ano na yan, okay? Ayan. So ano pa na narinig natin sa kanya? Diba? Lack of knowledge pa. Diba? Kaya gusto niya pa madagdagan ang kalaman sa torrent system mo. Ewan ko. Pag natapos natin ito, pag hindi nyo pa alam ang torrents, ewan ko na lang. Okay? Okay. So si Brother Manny muna bago yung mga guest natin. Brother Manny, pwede mo marinig paano mo nun pinipresent itong torrent system natin sa mga kababayan natin, Ipugaw, Ibaloy, Iburo. Good morning, mga kapatid kay Kristo. Nagpapasalamat ako, Bishop, dahil sa kaalaman ng Torrens noon. Ang master ko, administrative. Oo, kaya lang wala akong makitang avenue kung paano ako makipaglaban sa karapatan. Hanggang lumapit ako sa IBIS, karapatan ng tinatawag natin IPRALO, na wala naman sa atin sa syudad ng Baguio. Kaya sabi ko, very desperate talaga ang mga katutuo dito sa Baguio dahil
wala silang makitang daan kung paano naman sila ma-recognize nito. Kasi nasa Supreme Court na yung decision. At nung makilala ko itong Torrens, dito ko naintindihan yung mga batas na sinasabi kasi dito Torrens system law na kagaya ng mga historical background mula sa Amerikano na pinagtibay talaga ng mga batas na yung Torrens system ay yun yung totoong sa mga lupain dito sa Pilipinas. Kaya pala sinasabi na unregistered land yan dahil hindi dumadaan sa batas, di ba, Bishop? So, ngayon, itong DNR na akala natin napaka-powerful sa lupa. At nang dumating itong Torrens, doon ko lang na-realize na tama pala na maraming mga nangyayari na karamihan sa biktima ay yung mga walang alaman tungkol sa mga batas. Kaya sabi ko, ang naiintindihan ko na sinasabi ko sa mga nagpapatulong o nangangailangan ng tulong, ito talaga yung talaga yung sistema na talagang makakatulong sa atin. Na yung mismong batas ang nagsasabi na tayo ang may-ari. At napalag tayo dahil nandito yung si Sir Alvin na pinagpala ng Diyos na siyang instrumento na upang tayo ay makamit naman ang biyaya na yung sinasabi nating injustices ay nabibigyan ng hustisya sa pamamagitan ng Torrens system law. Yan lang. Marami pa nga akong kalaman, kaya lang bigay naman sa iba. Thank you. So, yun din sabi niya, no? Masosolve ng Torrens ang injustices. Tama, di ba? Sa dami ng mga nilalang Grab, ang kinakatuwiran lang, hindi delinquente na at hindi na nakarehistro ang iyong lupa. Kasi nga, yung sinabi ko kanina, di ba? Ilan yung title natin? RP title, di ba? Hindi ko pa natapos to eh. 1, may tinatawag na historical title. Di ba? 2, may tinatawag na administrative title. Di ba? Ayan. Susunod natin dito dahil may dadaan tayo dito. Di ba? 3, native title. Di ba? Doon ang NCIP. Oo. At 4 ay judicial authority title. Diba? Judicial approved title tawag yan eh. Judicial approved title. O Torrens system law. Yan yun. Diba? Yan. Para maintindihan ninyo, yan ang gumagalaw na titulo. At yan din ang ginagalawan ng mga mandurugas. Namimili sila doon. Oo. Kasi pag nalaman walang Torrens siya, pare, pwede natin kunin yung lupa niyan. O, yari yan. Di ba? Kasi itong Torrens, kahit na may native ka, kung nakalaban mo naka-Torrens, medyo kakaba ka dyan. Dihado. Oo, mabigat. So, kung tribo-tribo lang at native o administrative, wala kang problema. Kaya nga sabi ni Justice Puno, base dito sa paliwanag niya sa separation opinion niya sa April, ay dapat ang native title ipasok din sa Torrens title. Yes. Yan ha? So, dito wala na tayong problema rito dahil ang sumagot dito, PD 892. Hindi naka-Torrens, unregistered land. Ayan. Kaya ito pinapasok ng mga walang niya. Lahat ng TCT ninyo, re-review nila. Ay, administrative title to. Pag marunong ka dito, PD 892, kukunin nila yung lupa. At ilalaban nila yun kasi alam nila, hindi ka naka-register totoo. Ha? Kaya dyan nagkakagulo sa lupa. Okay? Ito naman, nagiging basis ng tinatawag na
01-4-41-36 at 779. Ayan, puro OCT yan. Diba? Yan. Historical po lahat yan eh. Bakit historical? Diba? Tingnan natin. Ito, nagawa 1764. Binigay ng British government sa Maharlika family. Yung protocol decree 01-4 dahil naaawa sila sa Maharlika family, inaagaw ng mga pare, Kastila, official government ng mga pare, ang mga lupain ng Maharlika. Mula nung dumating sila ng 1521, wala nang iniisip ng mga demonyo na yan. Castilla. O Kastila, ginamit pa yung mga pare, prior land daw, para dugasin ng lupain ng Maharlika. Kaya ang lalaki ng kinuha ng mga pare noong time na yun. Kasi 1521, nagdudugas na sila eh. Ha? Hanggang na humingi ng tulong si King Luzon Tadyano sa Vatican. Baka pwede nyo kaming tulungan. Yung mga kapareen nyo ang nangunga ng aming mga lupain. O, nagpadala ngayon ng hanggang magkaroon na ng revolusyon. Nag-away yung dalawa, British government and Spain. Pinalayas yung Spaniard at para maproteksyonan si Maharlika, dinagyan niya na ng titulo. Ang tawag doon that time, ay wala pang title, wala pang judicial, wala pang historical title. Ayan. Ito rin, may natira pa mga walang yung Spanish, nagtayo pa rin sila ng titulo de Preda. propiedad. Oo. Ang tawag niya OCT pa rin. Sa Spanish ay titulo de propiedad. So, 4136. 89, ayan. Alam mo to, no? 1891 na to eh. Yung kanilang pormahan dyan. At pumasok na rin itong si Don Domingo noong 1898. 1891 at si Don Domingo 1898. Di ba? Yan, mabaksik to eh. Ha? Dito pa lang magtatapos na tayo ng usapin. Ha? Dahil si Don Domingo magaling. Nung dineclare ang Torres system doon, lahat ng OCT 779 niya, pinasok niya sa reconstitution, tawag doon. Reconstitution. Na? Reconstitution. Yan. Yan. So, Constitution. oo, reconstitution. Kaya, sa Gaceta de Manila, may Gaceta de Manila. Oo. Anong ibig sabihin ng Gaceta, Bishop Rani? Oo. Na record na makikita ninyo. Ito. For example, dito sa atin. Yan. Official Gazette. Pag sinabing official Gazette, na mga record noong panahon na yun, na may mga publish. No? Mga publish. Dito, makikita nyo, na-publish yung kaso, 1912 pa to, pero yung kaso na naipasok, itong parcel of land ni Don Domingo. Ito, Don Domingo de Ocampo. Ang case niya ay, may case. Para entertainin ang case, ang Torres system law sa court. Kailangan may case ka. Eto, nakapasok siya. Case number, kaya record niyan. Diba? 8511. Oh, diba? Pinay niya yan. 1911. Tama? Nagbaba ng decree sa kanya. Nagkaroon ng decree. 10139. Diba? March 14, 1913.
So, 2 taon, sinalang niya sa Torrens System Law. Kasi November 2, di ba? November 2 o November 6, 1902, pinatupad yung Torrens System Law. Ang tagal na, no? So, tingnan natin yung sagot nyo dyan. Kaya makikita ninyo na malalim ang Torrens System Law. Origin pa lang, wala pa tayo sa discussion. Hindi ko alam kung paano rin mag-present si Mang Judith ng Torrens. Mang Judith, pwede ba marinig boses mo? Paano ka nag-present ng Torrens System Law? Saka sarap para meron kang souvenir sa video. Sa akin po is how to present the torrent system is inuuna ko muna kung tinatanong ko muna kung ano yung papeles na meron sila, kung legit ba na talagang sa kanilang yung lupa para hindi tayo magmukhang land grabber na rin kasi minsan nangyayari yan eh. So before na i-discuss natin yung torrents is you have to know kung anong papeles po ang meron sa kung anong proof of ownership po ang meron sa taong gustong magpa-torrents. So tignan po natin lahat kung legit silang owner and then kung talagang galing sa family or mga ganon to avoid po yung land grabbing na minsan fake news pa tayo na ginawa tayong tayo pa ang fake nagdadala ng fake title. So yun po ang isa na for me is importante po yun para to avoid conflict din po sa neighbors nila sa mga sa neighboring lands nila. So, yun po. You have to know them and then mas maganda din po sa akin is you bring them to the office. Yes. You bring them to the office and then i-double check din po nila chairman doon kung talagang naintindihan nila yung torrents natin and then magbibigay din po ng further na kaalaman about our title. So, doon malalaman nila kung talagang legit kasi nandun po ang office natin and sa tagal-tagal po ng office natin nasabi nilang fake tayo, still nandun pa rin po ang office natin and nag-i-issue pa rin po tayo ng title. So, yan. Okay, yan ha. So, yun yung aftermath na nang malaman niya na yung torrents, no? Kasi yun yung tanong din sa City Council, di ba? Anong tanong ng City Council? Di ba? Bakit daw tayo nag-i-issue ng titulo? Di ba? Mabigat din yung mga tanong na yun eh, pagka sinuri natin yung gawa, di ba? Diba? Para bang wala kang karapatang sagutin na jurisdiction yun. Na sila lang daw ang may karapatan. Mamaya pag-usapan natin yung karapatan na yun, di ba? Kasi ang karapatan lagi umaabuso yung salita na yan, okay? Dahil kahit wala na sa batas, may karapatan pa rin. Di ba? Hindi ubra yun, no? Maliwanag sa atin. Una, no, ito. Mula nung na-declare na si Don Domingo, di ba? 2013, siyempre hindi papayag itong dalawa. Tama? Na makuha ni 779 yung kanilang OCT. Tama? Yes. Ano gagawin nila? Laban yan. Laban na. Oo. Kaya nung December 18, 1996, naglaban yan. Diba? Naglaban. Mariano San Pedro, Maharlika documents, no? Saka Spanish document. Ayan, naglaban yan. Problema niyan, natalo. Ba't natalo? Dahil yung judge humahanap
ng Torrens document from this Spanish title na kasi itong dalawa. Kaya ang sagot dito, PD, di ba? 892. Hindi ka naka-Torrens, unregistered na rin ka. Ha? Kaya na-decree ngayon, na-decree dito, ang 10139, itong dalawang ito, pupunta na ngayon, di ba? Pati ito, yung 779 ni Don Domingo. Kasi consider na rin siya, dahil gumawa siya ng 1898, i-consider na rin siya Spanish title. Pero sa reference kasi, mahalaga, kung sino yung nag-a-apply ng Torrens system. Kaninong dokumento ang nag-a-apply? Ayan, ito yun. Don Domingo, diba? De Ocampo. Diba? Ayan. Anak ni Don Pedro. Ha? Paano maintindihan nyo? At si Don Pedro, anak ni Don Juan de Ocampo. Ayan. Malalim na lalo ito. Okay? Hindi na. Kung si Don Domingo, hindi nyo na maarok. Lalo hindi nyo na maarok itong usapinan. Bakit may dokumento si Don Juan? Bakit may dokumento si Don Pedro? Yan, di ba? At ang lalim niyan, ito na ngayon. Nagtatax deck ang buong de Ocampo. Yan, si Don Pedro de Ocampo. Nagtatax sila. Ang dami yan. Okay? Oh. So, kasi ang decree po, bago po ito ilakad, may tinatawag na survey of the land. Diba? May surveying. So, nagpa-survey sila 1909, diba? 1910, hanggang natapos sila ng 1911. So, ang buong survey na tinatawag na original, diba? Survey plan, para kuha nyo na agad. -24509 ay recorded sa Bureau of Land. Diba? Hindi i-deny yan ng Bureau of Land pag tinalaki niyan. Dahil nagtapos ang pagsasurvey, ang date nila ay October 23, 1911. To be exact. Tama? Tapos yung survey. Magaling yan. Pagka nag-aaral kayo ng theology, yung meron diyang isang bishop, nalaman niya ang pag-start ng pag-create ng mundo, October 23. Hindi, bakit alam mo yan? Tagal-tagal mo yan ah. Tingnan kang mag-birthday kami. Isang Malapit sa Sama birthday. na, di ba? Oh, nag-create ito. Sakto. Oh, ngayon. 3 taon sinurvey yung Luzon. Luzon lang ang hawak ngayon eh. Para maintindihan nyo muna, kasama din. Sige. Itong kay Don Domingong dokumento, Luzon lang yung survey niya eh. Ha? Luzon lang yan. Pero pagdating dito sa decree na to, ang sabi ni Honorable Judge Simoldes, dahil hindi kayo naka-Torrens dalawa, okay? Yung dokumento nyo, bibigay na kay Don Domingo. Yan, okay? Tama? Bakit? Dahil tumupad siya sa Torrens system do. Para Diba? kasama na. Oo, yan. Hindi papayag ang mga yan na mawawala yung kanilang dokumento. Tama? Kaya, etong, nasusundan yung sulat ko, etong December 18, 1996, nag-file yan ng motion 2000 for reconsideration. Ang anong motion, 2001, MR. Ang anong pangatlong motion, 2002. Na-visit na yung Supreme Court yan. Bakit? In every motion, walang new evidence. Hindi nila kayang habulin yung ginawa ni Don Domingo na in-apply niya sa court yung kanyang dokumento. Kaya nga, ang tawag sa kanyang dokumento ay, kabisado nyo,
Di ba? Yung case number 8511. Walang magiging torrents nang wala mo nang ipapile na kaso sa court. Di ba? Based on the record ng Gazeta de Manila, nag-file sa court ang De Ocampo family noong 1911. Tama? Kasi dito magiging historical title lang siya eh. Ay, nung pumasok na yung Torres, pumasok na yung Torres, di ba? Torres, yan. O, Torres system law. Magagaling ng De Ocampo. Reconstitute tayo. Ha? Ang isa pang magaling dito, hinabot pa lang nila, ang government nagtayo ng Republic Act number 26. Binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon noong 1977. Lahat ng unregistered title, ipasok na sa torrents ang inyong dokumento. Oh. Anong ginawa na naman ng mga pamilya de Ocampo? Nag-apply uli rito for reconstitution. Nakuha nyo? Itong dalawa, wala na magawa. Yan. Bakit? Dahil itong tatlong MR nila, wala na. Sabi ng court, kung dokumento pa rin ni Don Domingo, pag-uusapan natin, final na to, M4, executor. Diba? So, may itindihan nyo lang, this, presentation. Bishop, sino nag-file noong 2000? Sasa. Yan, Hindi, sila pa rin, ito. Yung CT01, that's po. Si Mariano Santiago, si Mariano Don Pedro yun. Yung tumatalakay ng defense, ng kanilang kaso. Kaya natalo mo rin. Ito yan, nandito yan. Ito sa aming, hanapin nyo sa Google na lang, no? GR103727. Bakit natalo yung dokumento niya? Yung 01-4. Oo. Diba? Kaya ang presentation niya malalim dahil may kaso niyan eh. Hindi naman basta-basta na lang natin pag-uusapan niya na yan. Kukunin ko lang para madali yung matandaan. Anong kaso yan? Yan. Yan ha. Yung ito tinatawag na Supreme Court en banc decision GR number 103727 and GR 106496. Yan yung dokumento ni Don Domingo. Kaya paano mo yung lalabas yan? Kasi nakapile na yan sa court. Pag may kaso ka na, ano ba, kina-question mo kami sa BLP, demanda mo kami. Ako magkakaroon tayo ng case number, dadalhin namin sa Supreme Court. Kina-question po yung Don Domingo resolution. Baka pwede niyo po kami bigyan copy, pipresent namin sa court, may penalty na. And for execution na itong kay Don Domingo. O, di ba? O, di lalabas yun. Yun, babatukan na ng judge yung mga lawyer to. Taka-taka kayo. Di ba? And bank na yung kalaban nyo. Nagpapile pa kayo. Di ba? Penalty na nga. Nagpapile pa kayo. Kasi nakalagay din sa ilalim ng decision, wala na dapat korte sa buong Pilipinas. Kung dokumento ni Don Domingo ang pag-uusapan, ang ililitigate. Siyempre, nakakasawa na yan eh. Yan, di ba? 3, 2000 nag-file ng EMA. 2001 nag-file ng EMA. 2002 nag-file ng EMA. Ha? Kaya, nung matapos na yan, para matandaan nyo mabuti, yung January 15, 2003, pumasok ang MOA, di ba? And deed of absolute sin. Ayan, tawag yan, gawas. Deed Of absolute sin. of absolute sin. Yan ba yung date na binili? Ng BLP. Yan. Finalize na yun. Yan. Okay? Nakuha niya na. Ano yung MOA? Yung MOA, MOA
between Sino yung judicial overseer ni Don Domingo o ni Guillermo na yung pinaka-isang kapatid, ay siya na ang makikipagtipan sa amin. That time ay si Charlie Engineer Carabanya. Yan. Diba? Ang ginawa ni Don Domingo o ni Guillermo, binenta niya kay Charlie Carabanya ang dokumento nito. Diba? Nung binenta niya yan, siyempre nagkaroon sila ng usaping Guillermo del Campo. Diba? Yan. Yan. Nung pumasok na yan, nagkaroon ng problema si Engineer Carabanya. Hinahunting siya ni President Ramos. Dahil marami nang kaaway si President Ramos. Dahil tinatawag na siyang Boy Benta. Binenta yung Bonifacio base. Di ba? Binenta yung MOA. National Steel. Amari. Kaya Mari. Land. National Steel. Oo, National Steel. Actually, dito rin sa Camp John Hay, yung base dyan. Siya rin nagbenta niya. Petron. Ito lahat yan. Kaya tinatawag siyang Boy Benta. Sumanangit na wakaluluwa niya. Gisingin natin si Boy Minta, sir. Hinanting ito eh. Si Charlie. Kasi hawak niya yung judicial title. Eh, hinahanapan niya siya ng dokumento. Anong dokumento meron niya? Ano pangahawakan niya? Eh, alam niya, nanalo si Don Domingo. Kaya hinanting yung sino may hawak. Nagtago ko sa bundok. Charlie. Hanggang nakilala niya si Chairman Alvin Versales. Sabi niya, kung mamamatay ako, makukuha ni Ramos ang dokumento, wala nang kontrol ng presyo ng lupa sa government. Ha? Kasi wala, sa decision with compromise, walang property ang Pilipinas. Kaya kinakailangan ni Ramos makuha ito. Tama? Tama. Kaya hinahunting yung pilit. Dahil hinahanapan siya ng mga buyer niya na magkabayaran tayo, wala pa kami dokumento. Diba? Kaya nagkita sila sa bundok at nag-usap, kung mamamatay ako sa Alvin, mapupunta to kay Ramos, kawawa ang Pilipino. Kasi nakakapagbenta nga siya ng walang dokumento eh. Dahil lalo na may dokumento. Paano pa kukontrolin ng presyo niya? Eh ngayon, daman yung presyo nung Makati. Ay, alam ko na, sir. Kaya pala idol ni Magalong pala yung si FBI. Yeah. May naalala tuloy siya. Pwede ba magkape na tayo? Ato, baka pwede tayo magkape. Tama, alam ko. Ayan. So, maalala nyo na lahat. Habang tinatalakid natin ito. Ha? Kasi, alam nyo, nung nabubuhay si Sir Alvin, para malaman nyo. 2008, ang inaatupag ko lang muna yung Filipino Independent Pastors Association sa Mandaluyong, doon sa EDSA, mga Pinatubo Street, yung aming office. Dahil noong 2003 ay nabili na nila to. 2008 kaya siya napunta sa amin. Sa office ng PIPA. Ang tawag yan ay PIPA. Filipino Independent Pastors Association. Humingi siya ng tulong para ipalaganap ang touring system sa Pilipinas. Kasi hindi niya kakayanin. Kaya hiningi niya tulong ng mga independent pastors. Hindi niya hiningi yung tulong ng mga pare. Okay? Pastor Dahil gusto niya yung mga pastor, makinabang. Kaya nga parang tuloy ko sinasabi kayo, ma'am, may kasundoan po yung PIPA, saka yung BLP, na kung malaki po ang lote at may simbahan ang nagpapatores, ililibre niyo po ang 2,000 square meter doon. Yun, ganda yun. Meron pong arrangement doon, ma'am, may kasundoan doon. Kasi namatay na si Sir noong 2021. Time pa ng COVID, pero hindi naman COVID. Ay parang nalilimutan na naman, kaya pinapaulit-ulit ko. Ayun, naging IBEC na, ma'am, ay respetuhin niyo po yung treaty na yon, yung
ginawa pa ni Mario Takulog. Takulod yung treaty na yun, agreement. Hanggang ngayon May sa... ino-honor din naman yun. Kung ano ba, meron tayong mga simbahan na may 1,000 o 1 hectare man lang. Yung 2,000 doon, huwag na isasama sa bayarin. Doon lang sa 8,000. Oh, yan ang gagawin natin dito. Ano? 2,000 10,000. O, 10,000, di ba? Ang isang 1 hectare. Oh, Di ba? O, pag ka-member ka ng grupo, IBEC o PIPA, ay pinapaalis namin yun sa payment. Yung 2,000 na square meter. Free tax na. Nakita niyo, no? Kaya yun yung, kaya kami ang nagpalaganap since 2008. Hanggang ma-master na namin. Actually, tumuko dito yung sekretary ng PIPA, si Mario Takulod. Nasa kasaysayan naman siya eh. Takulod. Siya ang naging vice chairman that time ni Chairman Alvin. Kumukonsulta naman sa grupo. Kasi sa sekretary, ako naman treasurer sa PIPA. Pare, ayusin mo yung presentasyon mo dyan, baka masira tayo dyan. Hanggang sa namatay na nga, na tumanda na rin na gusto to si Mario Takulod at hindi na rin namin makita. Ay kami na ang nasa battlefield nyo, na nasa frontahan. Ngayon, itong namatay si yung Mamilika naman ay hindi alam ng Torres, inurin ko for the whole day, parang ganito. Kasi na-master ko siya dahil lagi ako nasa office ni Sir Alvin. Bawat tanong ko na hindi ko rin maintindihan, siyempre kaharap ko na si Sir Alvin, sasagutin niya ako. Alam mo, Pastor, ganun yan. Kaya makikita nyo dito sa librong binili ko sa kanya. Sabi ko, Sir Alvin, para alam nila na binili ko siya ito. Baka may gusto mong lagyan ng autograph itong aking libro. Nalagyan naman yan. Okay? Ipakita ko na sa inyo. Kasi talagang sabi ko sa kanya, 1920 to eh. 2019 yan. Pinirmahan pa din siya, di ba? Yan, pirma niya, di ba? Original yan. Kalawat kanan, magaling siya sa Alvin. Kung kukunin mo sa kanan, ganito pa rin ang pirma. Kung kukunin mo sa kalawa, ganito pa rin ang pirma. Siya mo sa siya, And sabi na, Bishop Joby, God be the glory and best wishes. Hindi ko alam, after 2 years, papasok na siya sa Panginoon. Kasi last 2 weeks of his life, and doon na ako sa bahay dahil COVID eh. Kami 5 pastor lang ang nagtutulong-tulong doon. Si Takulod, si Sally, si Ronel, at si Brimon. Kasi si Brimon, by herbal pa rin, tinutulungan namin masurvive, si Sir, hanggang hindi na kaya. At pinatawag na yung asawa sa Canada, dumating naman sila in the period of COVID. Ang higpit kasi noon, lockdown lahat. Lahat pinagdududahan. Tinatawid sila mo that time. Oo, di rin sila makapasok dahil lockdown nga. Kaya bumaba sila sa Cebu. Nakakuha sila ng international flight, hindi dadaan Manila, sa Cebu dinaan. From Cebu naman, pabalik dito. Yung ginawa, in-apply naman nilang flight sa Manila. Kaya agad-agad nun, kasi nandoon na si Ma'am, unti-unti na namin ina-adjust yung aming pag-iwalay. Ma'am, immediate family na kailangan kay Sir. Baka meron pa sasabihin sa inyo. Marami naman last week na si Sir. At sila na nag-uusap. Kaya, na-disciple ako sa Torrens system. Diyan mo ba kayo? Ito ay 3, meron pang green. Yung lahat ng agreement MOA at deed of absolute sale nasa sa libro. Bakit namin nililibro? Bakit hindi tayo magkalimutan? Di ba? Tapos naka-copyright na to. No? At kaya nga nahihirapan ng government gamitin ang Torrens system do. Then naka-copyright talaga ng babundahin. Okay? Kaya yun yung naging natin. Kaya, kung wala man ang foundation, diba? Sinasabi ng sect,
na hindi rin nakarehistro ang BLP. Hindi kami nakarehistro, wala namang problema doon. Pero hindi ka naman magiging foundation kung hindi ka register, di ba? Ang tagal-tagal namin ito, since 2008, nandun na kami. Di ba? Ano na ngayon? Ilang taon na tayo? 2026 na. 80 years. Oo, di ba? 20 years almost. Okay, years na eh. Oo, hindi niya. O, di ba? Sila nag-ooperate nila by foundation. 2008 by cooperative. Di ba? Bakit naman nilagay sa co-op? Kasi yung foundation bibili. Yung co-op pagmamarket para doon sa mga nahihirapan sa lupa nila. Para ma-tax exempt. Pero, Tory system law, per se, ay tax exempt yan. Wala dapat amilyar yan. Bakit? Kaya ka nag-amilyar para makuha mo yung titulo. Ha? Sa atin hindi. Tapos na yung amilyar, tapos na yung titulo, na-award na sa'yo, tuloy pa rin ang amilyar. Wala katapusan amilyar. Kawawa ang Pilipino. Okay? Kaya, pinursige ang Torrent system ng bagong lahi Pilipino. Tama? BLP. Ngayon, sinisiraan naman ng co-op. Wala namang problema niya. Siraan mo yan, di ba? Siraan mo rin yung foundation. Di ba? Wala rin problema dyan. Diba? Bakit? Kasi ito ang kailangan namin. Nga, banggitin niyo malakas yung sinasabi ko kailangan natin. Deed of absolute sale. Deed Absolute sale. Nagkabilihan ba? Yes. Totoo ba? Oh. Ayun. Between Guillermo, ito nangyari, kay Charlie, ginawa ni Do Campo, binenta ni Guillermo kay Charlie. Si Charlie, binenta sa bagong lahi. Yun yung kasaysayan niyan. Documented lahat yun. Documented yun. Nandito nga halos lahat yan. Kaya nga, diba? Ito yung sa AGO eh. Ito yung presentation namin sa AGO. Nandiyan pati end bank ng Supreme Court. Kaya kung ikaw magka-alter dyan, may kape ako. Ito ba akin? Wala pa. Hindi, may tingnan. Hindi, meron ginawa ni... Ayan. Yan po, Ay, Bishop. ba yan? Ay, Opo. Gisi namin. Sa akin na lang. Sunod-sunod na mga kape na. Sa'yo? Sa akin po. Oo. Napainit pa ako tuloy na hindi ko kape doon. Itimplahan yun. Titikpa ko doon na lang, Bishop. So, well documented lahat yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung kayo mahuhusay ng lawyer, di ba? Focus ka sa papel, dokumento. Diba? Dahil sa korte, hindi pwede marites. Alam ni Bishop Rani yan. Lagi na rin nasa korte ng Pampanga yan. Bawal ang marites doon. Ha? Kaya nga kami umaharap. Kaya nito, inarap namin. Tinatanong na, anong karapatan nyo mag-issue ng titulo? Meron malaki kami karapatan. Diba? Yung mamaya, kapot natin itong this is ownership right. Bishop. Nagdag ko lang. Noong kasagsagan ng aming mga kaso sa Pampanga, dinala ko sa lawyer ko yung TSN ko. Binasa niya. Tapos sabi niya, ang dami niyo sinagasaan na batas. Ibig sabihin, ang dami niyo pinatay na batas dito. Ibig sabihin, sinusupersede ng torrents. Kasi maraming maghanap ka na maraming kaso sa DOJ ay sa sa Supreme Court sa mga korte natin Puro lupa yan. Puro lupa. Puro lupa. Kahit late na nai-register sa Torrens. So, nung binasa niya, umiiling siya kasi marami na siyang pinagtanggol na. Pero bago sa kanya, ilang taon na siya ngayon? 84 years old na siya. The last time na mag-meet kami, pagkapunta kami sa court, inaalalahin pa kahit kasi nga matanda na, hindi na pwede. But, ano siya? Kumbaga sa mga kasong nilabanan niya, siguro nakatak ng 80% pinanalo niya. Maganda record na yun. 80% ng kaso niya, panalo siya. Kaya nga akong kaibigan, talagang kompleto lahat ng ebidensya laban sa kanya. Pero pinanalo niya yung kaso para sa kakilala.
extortion, no? Yung ano, gano'n. Yung lawyer ko. Yung matanda natin eh. Pero yung nadimanda eh, puti patay na kahit nasabihin ko yung pangalan. Pero nanalo siya. So, So sabi nga niya, ito ang daming sinagasaan na batas nito. Sabi Yes. Sino bang dito na rin, ha? Sino pa mga bumago? Kuha lang tayo ng attendance. Kasi bibigyan tayo ng certificate. Eh siya, di niyo ba anak ka na? Kamukha ng buo. Wala si Junior! Pasensya niyo ako kung mahaba na buho ko, ha? Kasi napag-aalaman pa kami mga MPA, mga intel ng Army kapag ka nag-gupit binata pa tayo. Kaya sa bundok kasi tayo, minsan nasa taas ako ng bundok nasa Garay, ng Talban. Nag-o-orient ako. Maraming MPO doon. Oo. Ang nangyari doon, pati MPA ngayon, advisor ko na. Mag-tourist na sila. Kailan, sir? Sa Talban. Tanong lang, sir. Wow. Pag magpatutorins ka, kailangan ba ng SP na ibigay ng BLP sa inyo? Kailangan Ng authorization na ng BLP na ikaw ay pwedeng patorins. No need. Kung meron na nag-repair sa inyo, dali nyo yung dokumento. Ang mahalaga kasi may mag-repair. Kasi yun ang aalalay sa inyo sa lahat ng needs na dokumento. Remember, huwag nating itanong yung tanong nung mga pisikal at abogado. Diba? Na ang lagi nilang tinatanong, hindi naman nagtataks ang BLP sa LRA. Bakit kayo nag-i-issue ng titulo? Ayan ang tanong, di ba? Ang mabigat pa doon, di ba? Hindi naman kumbaga, updated sa LRA o RD ang BLP. At ito, wala akong problema doon. Kasi pag sinuri mo yung tanong ngayon, number 1 tanong, kailan tinatag ang LRA? Diba? 1945 lang kayo eh. Kailan na-decree para may file sa government ang dokumento ni Don Domingo? Tandaan nyo ito March 14, 1930. At kailan natapos ang pagsasurvey? Ano yan? Anong date tayo natapos? October 23, 1911. Kasi yung tourist mo, kaya ginagawa namin sa BLP, papadala muna kayo ng geodetic engineer para makita mo na yung exacto lupa na ilalagay sa portion of parcel 1 ng Luzon na based dito sa 1911 survey. Hindi pwede dito yung tinatawag ng DNR. Ito, yung mga pamatay ng DNR. Para maintindihan yung mga, ito talaga fake news. 2-69. Approved plan. Diba? Hindi po yan approved plan. Fake plan yan. Para maintindihan ninyo. Yung ating mga kapatid, ginagamit yung fake yan. Pagkamahal yan. Fake yan. Ito yung approved plan, Roman numeral 2-69. Diba? Kasi based na po lahat ng survey dito sa 1911. Pipilit pa nila yung Cadastral Act. Papalawanan din natin yung Cadastral Act. Kaya ba dumating yung Cadastral Act ngayon? O sige, February 1911 o 1913. Kaya ba nag-start ng survey? 1909. Nagtapos na 1911. So, ibig sabihin, sukat na ang buong Pilipinas. Kasi yan ang imposibleng sa Kaya inyo. pupunta ka na lang sa Bureau of Land, hanapin itong original survey plan. 2, 4, 5, 6. Pag ito generate mo, itong 2-69, ito ay galing sa 01-4. So, nalangoy. Kaya, bakit hindi na ito pwedeng gamitin ng DENA? Sa naman korte, pinawalang visa na yan. Pag kinontes mo kami, yayari ka.
Dahil mayroong desisyon na ang court dyan. Yan ay... Hindi na yun. Kasi pag hindi mo alam ang sagot, maloloko ka, bayad ka. Diba? Eh, ba't nagpapaloko tayo? Wala na nga tayong pera, nagpapaloko po tayo. Diba? Yun yung mahirap, di ba, Bot? Di ba, wala ka ng pera, naloko ka pa. Diba? Double murder. Di ba? Doon ba applicable, Bishop, yung violation of final verdict? Oo, yun yun. Lahat yan. Kasi may final verdict na noong, 2002. Di ba? Yun ang Bishop, may papel tayo na kung dyan, yung DNR na yun na nalilipod. Hindi. Kukunin mo na to mismo sa binibigay na Decree 10139. Stated na doon, not and void ang 2-16. Kasi papasok nga ni Judge Remoldes, ito original survey plan 2-4509. Bakit? Nilagyan na ito ng Presidential Decree, PD 1143. Mabigat yan, talo ka dyan. Paano mo papasok ito? Walang batas to. Ha? May tulog ka rito. Iiyak ka dito. Bakit? Eh, nakapagbayad ka rin. Taka mo malalaman, mali. Okay. So, hanggang sinasama ko muna, hanggang mabili na yan ng bagong lahi at ino-operate namin, until now, ay ang problema namin, kaya tayo nagtuturo na ng mastering of tolling system law. Dahil ang mga koordinator na naitatag noon, Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang Mindanao po kasi may mga kaso tayo, nananalo naman. Dahil like sa Iligan, saka sa Cagayan de Oro. Kasi yung tanong ng korte ng Tayug, ito naman tanong ng judge sa si attorney. Yeah. How do you say that the VLP owned the entire archipelago? Mabigat yun, kasi nasa affidavit ko yun eh. Diba? Mabigat ba yung tanong na yun? English kasi eh. Ay, mabigat. Eh, kung tinagalog mo, mag-aanggang. Diba? Di sinagot ko, nakasumpa ako dun eh. Diba? Based on my stated affidavit, if you read or read my affidavit, naka-state po dyan, yung Decree 101, diba? Yung Decree 10139, diba? So, na nag-join forces na po, ang OCT 01-4, binigay na po kay Don Domingo. Bakit Don Domingo ginagamit? Hindi isinalin sa 779. Diba? Kasi 7 is Spanish title na lalabas. Okay, kaya gagamitin word ni Judge, magaling. Ibibigay na po itong 01-4 kay Don Domingo de Ocampo. Hindi kayo nag-torrents, si Don Domingo nag-torrents, kain ang dokumento nyo. Eh ano ba yung 01-4 ayon sa British at sa Maharlika? Yan yung Kingdom of Maharlika. May mapa ko ito, pero Google nyo na lang, na nasasakupan yung from Batanes to Hawaii, Guam, at mga maliliit na island ng Mauritius, New Zealand, hanggang Sabah, hanggang Spratly. Ay, New Zealand kasali rin. Oo, island. Kasali yung Guam. Right, Oo. right. Kasama yon sa Kingdom. Ito, 01-4 yun. Bago nila ano yan, in-issue, pinokus ng British, magaling ng British. Dapat, in Kingdom of Maharlika ang pinokus niya. Kaya lang, pinokus niya 01-4. Ano ibig sabihin ng 01-4? One nation with 4 peninsula. Peninsula of Palawan, Luzon, Visayas. Siya nawala yung Guam. Di ba? Nawala yung Hawaii. Pero Kingdom of Maharlika dokumento na yan. Okay? Ayon sa British government, may survey ito sa kanila. At ang survey na yan ay nandudunga sa Kingdom of Maharlika o yung tinatawag na mapa ni Murillo Velarde. 17 kailan nyo? 54. No, ang lalim na nun. Ang bigat na nito. So may survey that time. Ang problema ngayon, dahil hindi siya nagpa-torrents, pwede bang kainin ni Don Domingo
ang kanyang survey? O kasi ginamit ni Judge Remordes yung word na was transferred. Di ba? O, past tense, di ba? Was transferred sa Decree 10139. Ano ibig sabihin? Si Juan Daspo, punta ka na kay Don Domingo. O magre-reklamo naman yung titulo de propiedad. Yung titulo de propiedad, Luzon din ito. Luzon. Yung survey niya. Gaya nitong 779. Yung ginamit ng dugas pa kay Don Domingo. Dinugas ng Spanish. Yung survey ni Don Domingo. 1909. Diba? 1910, 1911. 3 taon. Sinusurvey ang entire Luzon. Ginamit yan ng Spanish. Talaga mandurog ka sa Spanish. Mula nun, nag-gravel talaga eh. Di ba? Yeah. Kaya nagkaroon sila ng 4136. Ang problema nila, nakakasana sa pag-a-apply ng torrent system law si Don Domingo. Kaya kinain din ito, hindi naka-torrents ka, di ba? Falsified document ka pa, yung survey na ginagamit mo, survey ni Don Domingo. Ha? O, pasok sa ngayon, kinain din siya ni Don Domingo. Sa Torrens. Torrens. Ay. Ngayon, ito rin kay Don Domingo, papasok na rin dito dahil naging historical title din siya eh. Kain din siya. Ngayon, pag inanap mo yung case, anong ginamit sa OCT o case number, ano yung sinasabi natin case? 8511. Ayan, di ba? Lagi natin sinasabi. Pag nag-a-apply kayo ng case, ito, case number 8511. Si Don Domingo case yan. Yun nga, naalala ko yung pag pinagtatalunan namin sa diba? Sa Ago, na pinipilit ng prosecutor na wala kayong karapatan. Hindi kayo nagtatax deck sa LRA. Hindi binumbok ng sagot. Diba? Oh. Alam ni Judge to na bago ma-approve ang torrents title, hihingi ng korte lahat ng dokumento. Bago ka, declare yung Decree 10139. Naka-decree po kami. 10139. At ang law nyon ay kasama sa decree ng 10139. Kung gusto nyo papakita ko, dala-dala ko to eh. Nandito lahat ang mga provisions eh. Pati sukat nung kasama po laon nyon hanggang lawag. Naka-decree 10139. Pati, di ba yung City Council, nayayanig din, naka-decree sila. Anong karapatan daw natin? Naka-decree din po itong Benguet ng 10139. Saan ba tayo pupunta nito? Hoy, Exclusive ba ng Luzon yung 10139? Oo. Diba? Sabi Ngayon, ang nangyari nga, pasok ba siya? Dahil pumasok na, di ba, yung question natin kanina ay yung question ng Tayong Court. Bakit niyo sinasabi ang BLP ang may-ari ng Pilipinas? Dito. Oo nga. Di ba? Dahil kinain po namin ito, di ba? OCT, ulitin ko ulit. 1 plus 4. OCT 4136. Wala na ako At sana. OCT 779. 779. Ang pangalan po nito ay Torrens System Law. Ngayon, napunta po lahat ito sa bagong lahing Pilipino. Ano ba kayo? Yeah. Ha? Because of the three OCTs. Diba? Nakuha namin yung survey ni si Juan Daspo. Nakuha namin yung survey nito dugas naman yung survey nito, 779. Kaya, kung anong survey meron si Juan Daspo, gagamitin namin hanggang Mindanao. Yung dokumento ng BLP. Hindi ba kayo? Kaya, nananalo kami sa Cagayan. Nananalo kami sa Iligan, sa Surigao, at even dun sa Davao. Kinakasa namin yung dokumento na to. For dismissal doon. Kasi puro lang grabber doon eh. Okay, meron ng transaction para sa mga dato, mag-usap-usap. Gagamitin na yung dokumento ng BLP.
Di ba? Bishop, gusto mo maliwanagan. Doon sa OCT 0-1 until 779, historically yan sa Spanish. Sabi nila, yung Spanish title, wala na. Yes. But the survey was included under the Torrens Law. Tama ba? Tama. Kaya nga, naglabas si President Marcos ng 892. Pag hindi ka naka-Torres, 1976, unregistered title ka. Kaya nag-apply uli ito eh. Noong 1977, gumawa sila ng Republic Act para sa reconstitution ng mga unregistered land na hindi pa rin naka-Torres. Nagpa-Torres pa rin ang Don Domingo. Nireconstitute niya. Kasi labanan na ng kaso to, labanan ng dokumento. Kaya sinusunod ni Don Domingo ng mga niyang mga lahi ang Torres system. Hey, kaya inisa-isa natin ha. Bakit lumalabas na lang yung word na Torres system law? Ha? Kasi dapat, ano mo, na ang Decree 10139, composition niya ng tatlong OCT. Kahit nawala. Yes. Kasi sa Decree 10139, stated maliwanag, not and void ang 01-4, not and void ang 4136. O, tapos, hindi nga ni not and void yung 779. Pero because, nag-apply ng Torrens system law, si Don Domingo, pinangalan na sa kanya lahat ito. Kaya wala na ako pwede lumabas. Sa Cebu, hanggang Mindanao, na-encounter ko yung 01-4 nila. Kinukorek ko. Diba? Pag hindi pa kayo pumailalim sa bagong lahi, walang saysayang mga 01-1. Pupulutin kayo sa kangkungan. I-google niyo yung Decree 10139, malalaman ninyo. Null and void dyan. Ano? Yun. Kaya, paano ka matatalo sa kaso? Yan hawak mo yung ano. Diba? Yung dokumento. Okay, dito muna tayo. Para lecture proper na tayo. O, may tanong pa kayo dyan? Bishop, Hindi nung ka gabot ng nakakaisip ng tanong. Wala ba dyan sa area na yan? Meron na daw. Meron na Ano, ito muna. Tapos natin si Kaya. noong 1977, lahat ng unregistered land i-register yun sa Torrens. Bakit may nakaregister ba na ibang title sa 1977? Understood ba na may nakaregister na meron iba, pa rin- hindi Torrens? Meron pa rin Spanish title that time. Kaya hanggang ngayon nga, meron pa rin. Ginagamit yan ng mga akopyado itong 01-4. Wala yung mga ganyan, mga kinds of title? Wala. Walang nakaregister na Meron administrative. yan sa LRA. Ang sinasabi natin, no? Na-privatize ni Don Domingo ang entire Philippines. Kaya yung mga gusto pa mag-apply, nahihirapan dahil walang decree ilalagay doon sa TCT niya. Kaya mamumulat ng decree yan doon sa Iloilo. Kindly explain probate. Ayan. Na-probate yung kay Domingo Ocampo. No. Ano daw, explain mo daw yun. No. Ano? Ito, si Don Domingo, yung entire, ano niya, dahil may case number 511 na siya, naka-apply na siya ng Torrens. Kaya nung nag-decree na ng March 14, 1913, okay? Pagsasama-samayin na natin under one name, Don Domingo de Ocampo. Itong tatlo na to. Okay? Ngayon, sa reference lang natin gagamitin yung OCT 779. Ano ba yung hawak ni Don Domingo that time? Yung OCT 779. Pero that time, Torres na rin yung 779 niya. Dahil 1898, meron yung tinatawag na Torres in character. Walang Ibig sabihin, papel. Walang papel lang. Meron na-approve na dokumento sa'yo ng korte. Pero wala pa kasing application yung Torres system. Dahil pumasok ang Torres system 1898. Ha? Tama. Oo. Yun, may tanong. Ito naman, dito. Ayan, punta tayo sa ano. May tanong. Michelle. Kaya kaya tumalo tayo. Ito. Sa Pilipinas, may PSU 11 965.
II 11965. Invite ka sa ano? 1916 ang ano naman nun? So, based doon sa decision with compromise agreement, yung mga PSU na yung mga binabanggit, kung hindi man related dito sa original survey plan. Kasi lahat dapat ng BBM mo o kaya yung tinatawag na point 1 sa survey ay galing dito sa Bureau of Land. October 23, 1911. Kaya yung PSU mo, tawag kasi sa PSU para malaman mo, ay public survey. Opo, tama. Pag sinabing PSU, public Meron survey. din Yan. decree yun. Galing sa government yan. Ito rin ang ginagamit nila dyan. 2-69. Ang problema nga natin, na na-invoid na to. Tinatalo na sa korte to. Kaya yung PSU nyo, mahirapan na. Meron din decree yun. Oo, yung degree niya kailangan dito pumasok sa 10139. Pero iba, ibang decree yun. Ayun, yung sinasabi natin. May malala ko. Hanggat di niya narinig yung 10139, illegal decree yun. Tiyak, sa Iloilo kinuha yun. Ba't doon sila kumukuha? Wala naman nakakaintindi na galing sa Iloilo yung decree mo. Kung malay ba lang, kung marunong ka sa decree. O gagawin ko pala, parang ginagawa ko doon sa sa Rodriguez sa Parang sequence, Mali sir. naman ito decree mo eh. Kinukuha mo, Montalban. Yung decree mo, Iloilo. Hindi na yanig sila lahat. Jurisdiction. No, bayad sila eh. Yung PSU kasi, dito sa Baguio noon, maalala ko yan, ninal in void ng Supreme Court yan. Kasi yan yung mga hawak ng mga ibaloy, no? Yung mga public survey. Kaya hanggang ngayon, naniniwala sila sa PSU na yun yung pa rin ang linalaban na nila sa amin dyan sa Ansagan. Oo. Pero yung PSU na yun, naka-record sa DNR. Oo. Pwede mo yung record kasi public lang yan. Kanila yan eh. Ang sinasabi natin, once na-encounter nila ang private property na naka-torrents, hindi natin gagamitin yan. Gagamitin natin noong 1911. Pag sa publican, walang laban. Public mahirapan yan, dudurugin niya ng Don Domingo de Ocampo document. Kaya pala pang laban ay public documents Oo. versus private property. Tama pala no kung minsan, depende yung timbang ng kaso na gagamitin mo sa pagsagot doon sa korte. Oo. Ayan ang summary, no? Nakuha nyo na. Ngayon, pag-usapan na lang natin yung konti na lang, no? Yan. Evolution of what? Torrents system law. Base sa record ni Justice Puno, ang pinagkunan nila ng kopya ng evolution ng Torrents title in character ay itong tinatawag na ito tayo. May referensya dito eh. Ito. Law 14. Kita nyo na. Gamitin natin itong aking isang ano. Yan. Law 14. Title 12. Diba? Book of Novissima Recopilación de Leyes de las Indias. So, ibig sabihin, sa record ng Spanish government to, is this land registration by the power of the king? Regalian doctrine. Yeah. Yun yung ibig sabihin nila. Na ang Spanish nagpa-practice ng ownership through the power of Ikaw yan. di ba? Kaya may libro sila. Binasa nila yung evolution ng Torrents. Ngayon, dito, makikita nyo na. No? Pwede ba tayo sa PowerPoint? No? Sige. Ito. Kapatid, pwede natin ano to? Kung saan kayo pupunta, ang kinin ang lupa nila. Yan ang order ng araw. Mamamaster pastor. Kailangan mo ba ng mouse? Sundan lang ako para makita yung evolution ng Torrents. Hindi ko kayo masyadong pinaganda. Kaya 6 na references pang nagdala ko. Hindi ko alam na ganyan ang gagawin niya. Sabi niya magme-meeting lang tayo. Sabi niya magme-meeting lang. Ngayon, sa evolution na yan, ayan, titingnan natin ha.
Umiinit na ang talakay natin. Kwartaan na. Umiinit tayo. Ay, yung maganda yun, kaysa yung nalalamigan ka. Ah. Ikaw lang naman ang naiinitan. Ako hindi pa. So, mga oras, may idea na kayo. Kasi ang diniscuss lang natin, paano pumasok sa bagong lahi itong mga Torres system na to. Yes. Tama? Kasi kailangan may tanim kayo dun eh. Dahil ang purpose pa natin dito, tayo na coordinator, tayo na nagpipresent ng Torrens, tama ang pinipresent. Hindi kung ano pinagsasabi doon sa kapitbahay. Basta ka Don Domingo yan, bahala ka mag-google. Period, ganun. Google mo yan. Sa lugar. AI mo, AI. Hanapin mo kay Chat GPT. Mas maganda yun kaysa mas... Ang problema ni Chat, o yung mga AI, hindi nila may segue sa bagong lahi. Oo. Yung Decree 10139. Yung kanyang presentasyon doon, yan, mapakita ko, ay hanggang doon lang sa... Hindi kasi nila alam yung deed of sale. Oo, hindi nila alam, pumasok si Don Domingo, 2002, kaya dito nyo ma-appreciate, magaling si chairman. Di ba? Chairman na Alvin. Ano na lang dahil maraming gumagamit sa ano eh, sa 10139. Kagaya ni Gagi. Gagi yun. Ni Dugo. Oo. May problema sila doon. Kaya Kaya kung yung mapapatunayan, susulatan namin yun. Gaya nung sa Pampanga, sinulatan namin yung main office ko. Diba? Falsified document itong ini-issue nyo sa Pampanga. Baka gusto nyo sumagot. So yan ang piki. Kasi Decree 101, ito o kampo lang po yan naka-decree. Ginawa nila parang nilagay, Edgardo Gagis. Pero wala silang deed of absolute sale. Wala. Even decree mismo hindi pwedeng gamitin. Yun Dahil nga, nakapangalan difference. Oo, Santiago Campo. Difference. Di ba? Paa yung isa, kamay yung Basta isa. pag nalaman nyo merong nag-issue ng decree labas sa 10139, antipolo kung ano-ano rin decree pinaglalabas. Isa. Pero pag yun na, kung huli ng coordinator namin, susulatan namin na may office. O, pangalawang kasalanan nyo, nag-issue na naman na kayo ng decree. Diba? Na nilagay nyo sa ibang tao. Pag-aalayan ni Don Domingo. Remember, nabili ng bagong lahi ang dokumento ni Don Domingo. Kasama ba ang decree doon? Na nabili? Oo. kasama siyempre. Ayaw. Tama, di ba? Ano, bibilin mo lang yung dokumento niya, ano? Bibilin mo rin yung decree ni Judge Romualdez. Kasama yon. Eh, sabi ko nga sa kanila, nung nag-uusap kami sa court ng Agoro, eh, yung kotse nga, bago nyo bilhin, sa katutak na dokumento hinahanap nyo, bago nyo bayaran. Ha? Tama. So, ganun din kami sa kay Don Domingo. Hindi yan bibili. Bibigyan lang kami ng tax deck. Kailangan patunayan pa niya yan. Totoo ba sa kanya yan? Oo. Isasabit yan sa Crime Lab Laboratory sa Camp Crame. Review nyo nga, totoo ba ito? Makakalusot ba kay Sir Alvin yan? US Navy graduate yun? Retired. Oo. PhD pa yun ng UP. Nag-aral ng kwan yun, sir, sa Amerika, Oo. tungkol sa Indian. Kaya mahirap. Cherokee. Mahirap makalusot ito. Sir, may bibliography pa pala si Sir Alvin. Yeah, meron pa. Oo. Oo. Isama natin sa... Meron niya, meron. Yung sasama namin. Kasi na-display na namin yun sa pangalag-head ng World Auditor report. Siya yung naging auditor ng mga pera niliri sa bangko. Yung malaki ang niya role. Kaya yun nga, yung aming remorse, kung tawagin, hindi lungkot. Yung mamamatay siya for 2 weeks, ay hindi niya pa dinisclose sa amin lahat. Diba? Kung ano pa yung kailangan ituro sa toro. O kaya naman, ano pa yung natatagong ginto. Marami sa alam ng natatagong ginto. Alam na ni Mama yun. Pero sir, ano yung non-disclosure sa kanya? Na Na hindi dapat lumabas. ang mabigat. Secret. Gusto mo ba i-disclose pa natin? Kasi nga eh.
Secret. Mabigat yun. Kaya ayaw na natin diskusyon na hanggat maaari. Talagang ito ay pinagtulungan ng mga magkakapatid na bank system. Kaya nailabas ko. Kasi alam na nila, walang dokumento ang Pilipinas. So pupulutin tayo sa kampungan kung may mag-invade. Di ba? Magkuha nito. Kaya sinip agad ni Marcos. Binimayanan din. Kumala. Yun. Ano lang. Kaya takanta si Noli Di Castro. Saan kumuha ng pera si Alvin? Diba? Kung makikita niya away ni Noli Di Castro, taka ni Alvin. Diba? Na pinagbayad na ng 25 pesos sa membership at inipon ng 25 million ang members ngayon at binili kay Guillermo de Ocampo. Hindi alam pala niya eh. Diba? Walang kwento yung makakaipon ba ng 100 million yun sa tingin mo? Yeah. Almost $500 million to, 475 million ang nakasulat sa DOAS. Deed of House. 475 bibili mo. Hindi mo re-reviewin o authentic ang dokumento. Diba? Para sa atin na, ano verification ng DOS? Deed of absolute sale. Meron. Sa court Hindi na. nga. I mean, Sa court na yan lahat. Kasi, ang court, ito, kukunin lahat yan eh. Bakit, alam mo kami, magre-request ng resolution na anong date yun? December 18. Natalo yung Maharlika document. Kukunin namin to. By the power of bagong lahing Pilipino. Pipirma si Man. Yes, i-state namin yun. Nabili namin yan. At pangalawa, may endorsement ng dalawang malulupit na tao sa DENAR at Bureau of Land. One, si Mario Landicho. Yan. Ni-endorse nila, nabili na po ng bagong lahi ang dokumento ni Don Domingo. 2003 yun. August. Pangalawa, 2004, nag-issue si Secretary Mike Defensor. Ine-endorse din na sa bagong lahi na po ang dokumento ni Don Domingo. Doon na po kayo mag-apply ng dokumento. Nung una, nag-a-apply sa amin lahat yung sinasabi nila doon sa main office ng LRA sa Quezon City. Tinuturo nila sa amin, kaya naman nag-ugulat kami, sino nag-refer sa inyo dito? Yung LRA, dito na kami mag-apply ng toro. Eh, bandang huli, naaway na kami. Diba? Kasi hindi rin nagkasundo dun sa... nagpa-partner ang chairman tsaka LRA para doon sa tinatawag na transmitter fee. Diba? Noong pagkatapos ng Torres, ay magbabayad na kayo ng pinaka-transmitter. Ang laki ng nila eh. Diba? Eh, siyempre, puro mahirap itong nag-a-apply. Hindi pumayag si... Ang tawag na namin, Don Alvin Gonzales. Don talaga to, Don. Oo, Don. Chairman Alvin. Eh, kaya nga kinuha yan para matulungan ng mahirap. Palalabasin nyo na naman. Ay, mahina sa 5,000 yung transmitter eh. Oh. Hindi pumayag siya. Taga saan si Sir Alvin? Marami. Hindi, sa ano yun, sa Batangas talaga na-stay siya. Pero nag-aaral sa stage. Hindi taga Ilocos. Oo. Kaya nga yung bahay niya sa Lipa, Malapalasyo, yung bahay ni Mang Milita. Alae pala yan. Oo, malaki. Kaya nga ayoko magpunta, kapagod lumakad din dun. Oo. Ay malalaki rin underground, kaya mahirap pumasok. Okay. para yung sagot kasi para sa atin lang. Anong agency ng government na mag-verify na totoo yung DOS? Ano yun ulit? Di na absolute sale. Kung ano daw ang nag-verify. Ang TNR kasi verified na nila with their two letters. Di ba? Yung Bureau of Land through Mario Landicho, nasa bagong lahing Pilipino na ang dokumento ni Don Domingo.
So, siyempre, papasa muna sa kanila lahat yun. Bakit ang bagong lahat ang may karapatan? So, dadalhin din sa kanila yung dawas. Di ba? Papakita yun. Eh, wala naman silang masagot. Ayaw naman nilang bilhin. Ayaw bilhin ng government. Ano gagawin mo? Di ba? Bakit tayo? May bibili. Isa lang tao, si Ramos. Yung katanong ni Kwan, Pero hindi hindi kaya. siya Rani, yung ano daw agency na mag-iimbestiga yan sa Sa di ba absolute sale? verify na meron Hindi, DOJ, malaking agency na yun. yung Yung NBI. ba yung nag-verify? Oo. PNP, di ba? Yung crime lab. Di ba crime lang? Ibig sabihin- Yung authentication niyan, PNP crime na. Kasi sila magsasabi totoo yun kay Don Domingo. Pinipresent din namin sa court yan. Ito po ang finding ng PNP crime na. Parang yan yung dinidispute ni Calvo, sir. Dinidispute ng kwan yan nung mga iba. Pero maritis yun. Yan, Oo. dispute nila. Okay. So, konting background lang tayo dito sa pre-colonial, no? Kaya natin pinag-uusapan yan. Tingnan nyo na lang. Ay, salamat, kapatid, para malaman ninyo, noon pa man, naghahanap na ng katarungan ng lupa dito sa Maharlika. Okay? Dapat ito kayo sa una. Alam na ako. Ang problema natin that time ay regalian doctrine ang ginagamit nila. Ano yung ibig sabihin ng regalia? Kasama rin na natin. Kung sino next? Yan na. Ayan, regalian doctrine, no? Kung sino ang hari, Siya may-ari. siya may-ari ng kalupaan. Kaya yung tingin ng Spanish invader at conquistador, mga landgrabber, sila may-ari ng Pilipinas. Kaya nga ginawang King Philip. Oo, kaya nagtayo sila ng 4136. Philippines. Oo, by the virtue of regalian doctrine, di ba? Jura regalia, ay mag-a-apply kayo sa hari bago nyo maging private property ang inyong mga lupain. Yan, ganyan kawalang kaya mga yan. Hindi mo dinatnan nila yung tribong Maharlika. Pagkatapos, darating sila may-ari at magbabayad ka ngayon ng buwis para sa kanila. Ganyan kawalang kaya. Kaya nagalit si Raha Suliman. Kung gusto niyo intindihin bakit nag-revolution doon, noong time ni Raha Suliman, siya rin napipikon doon. Kami may-ari, tapos kami pinagbuwis. Yeah? Yun yung di natin matanggap dito. Yeah? Parang doon sa alam niyo yung property ni Sir Alvin sa Lipa. Binigyan ng memo ng assessor ng Lipa. City Hall. Hindi rin nagbabayad ng amilyar si Don Alvin. Nakatikim sila ng sagot. Ganyan mo si Alvin. Bakit ako magbabayad? Pag sinuri ko nga itong dokumento ko, pati yan City Hall ng Lipa, akin. Naka-decree. 10139 yung Batangas. Diba? Kaya, kung sisingilin niyo ako, sisingilin ko rin kayo. Ha? Hindi ng ano. Yung mula nung tumahimik na yung City Hall namin. Kasi automatic exempted ang naka-torrents. Kay Vilma Santos. Kaya kung, halimbawa, kayo, may nabuhan na assessors, di kayo nag-amilyar tax. I-certify namin yung dokumento nyo, bakit mag-aamilyar yan? Nakuha na nila yung summit of title. Kasi dapat, dito ka lang. Historical title, mag-amilyar ka dyan. State title, mag-amilyar ka dyan. Native title, di mag-amilyar ka dyan. Pero pagdating sa torrents, judicial title, wala na yan. Tapos na lahat ng bayaran. Yung sinasabi ko sa Porto Ago, wala na po kami babayaran sa LRA. Dito na sana. Wala na ako. Dahil mismo si Don Domingo, piniresent niya ang tax debt na binabayaran niya ang kanyang dokumento o lupain bago pa na-declare yan. Ngayon po na-declare nito, huwag isipin na bahagi pa kami ng taxation pagdating sa lupa. Hindi na tarantala, no? Yan. Okay. Issue by colonial authorities. Yan. Yan ang ibig sabihin ng regalian doctrine. Ito yung reference nila. Ang nakakainis pa sa Spanish. Yung kinuha nilang reference. Yung galing sa library nila. Ito, di ba? Law 14, Title
Book of Novissima Recopilasyon. Ay, siyempre matatalo ka rin dito. Ha? Wala, lahat ng walang justice ginawa ng Spanish eh. Kasi sa dokumento. Hindi mo inari yung Pilipinas by Royal Grant, ang tawag yun. By Jura Regalia. Walang magkakaroon ng titulo nang hindi dadaan sa hari. O, di ba? At patay ka ngayon. Ano mangyayari sa'yo? Revolusyon ang dala nila Bonifacio. That time din. Di ba? Kaya sinira nila Sedula, di ba? Oh, bakit sila nagsira? Kalokohan ito. Atin ang lupa, tapos tayo nagbubuwis. Mananakot lang sila. Oh, yan, lahat sinira. Yan. Yung sa yata nasirado, may babayaran pa. Pinasira niya na. Sabi ko, sinira mo na eh. Huwag mo nang bayaran. Okay? Okay. So, next natin, ha? Ito, review lang. How evolved? Oh. How Tory system law evolved. Diba? Ayan na. Here's the historical thread that connect Law 14, Title 12. Ito, reference din na ito, ha? Book of Novissima Recopilación o Regalian Doctrine to the Tory systems in the Philippines. Spanish colonial era Regalian Doctrine. Yan. Dito, pati yung indigenous communal land, yung crown land, di naman pati native land, kinuha rin ng mga Regalian Doctrine. Di ba dapat sa tribo na yon? Dinatnan na nga nila yung mga tribo, inari pa rin yung ancestral domain. Ganon kabigat yung Regalian Doctrine. Kaya nagugulat ako kay yung Tulpo announcer, si Ramon ba yun? Rocky, na pinipilit niya na by the power of Regalian Doctrine, the state owned the land. The entire land of the Philippines. Wow, galing! Paya kayo doon. Bindalo. Di ba? Hindi niya naintindihan ang Regalian Doctrine. Di ba? Kung sino ang hari, siya may-ari. Tanong, nagpa-practice ba ng hari and queen ang Pilipinas? Hindi. Yes. Saan ka pupunta doon? Binawal nga sa Constitution 1935 mag-create ng king and queens sa country. Tapos ngayon sasabihin mo kung sino hari, siya may-ari. Yung apokyado Bishop. Uy, baka kaya naghahari dun sa, Yun ang may hari. sa tarlac, no? Di Di ba? sasagutin ko mamaya sa decision with compromise agreement. Kasi ginagawa nila reference yan ng akopyado. Ang problema ko, papakita ko rin sa inyo, sino lang mga respondent ng decision with compromise agreement. Ni pangalan nga na akopyado, di ko makita rin ito. Pero nandun sila sa Tarlac eh. Hindi. Ginagamit nila yun. Hindi nila naintindihan. Kaya nga tayo ay under Maharlika Islas, Pilipinas. Nagpa-partner lang tayo para sila ay matulungan pa natin. Pero alam na ni Ma'am yun. Mali naman ito akopyado. Kasi bakit? Yung malalaking lupain ni Ma'am Yul sa Norsicaray, nakatawag sa Sabir. Ha? Tinatanong namin, ito ba Subanong tribes, akopyado clan na to? Totoo sa atin, wag. Hindi sila papayag ng ito sila dahil naniniwala sila, kanila yung lupa. Tama? Ang problema, anong reference meron si akopyado? Ni isang ang decree, hindi ko makakita sa akopyado. Tama? Kinopia na. Kaya nga pag binuran nila to, kaso naman naabutin nila sa bill. Actually, kung nakita nyo na yung original na decision with compromise agreement, dinagdag nila yung okopyado na. Kumbaga, kinuha nila yun. Sa Kanyano. Oo. So, ang nakapangalan doon sa decision with compromise agreement, okopyado plan. Pero pagkakamali nila, hawak namin yung original decision with compromise agreement. Dapat tanggalin yung piyado, matira lang yung akop. Meron din naman ako pa. Kasama ko ako. Para taga-Bagyo. Siya ako responder. Hindi rin siya owner. Ha? Kasi ang dami nilang ano eh. Yan ha?
Siguro, bandang hapon ko napakita, tapusin lang natin itong pre-colonial, no? Para may istorya kayo na kaya nagkakaganito ang Pilipinas. Tingin pa rin nila, nasa Spanish government tayo. Hello? Hindi na ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Kaya puro siga ang LRA, RD. Kala nila, Spanish government pa tayo. Sabi ko, hindi mo tayo Spanish government. Kung meron man tayo Spanish government, kayo po ang modern Spanish government. Ganun ko na eh. Makukulit talaga yan. Naging foreigner. Sensya na kayo, dami ko inaway na LRA director at Torno. Ingay Pati nga dito sa Baguio, inaway ko na rin dyan si Felix. Ano ba? Sa Subic, Zambales, Bataan, hanggang doon sa area ng Yun yun. Iligan, Garan, La Union, San Fernando. Away kami yan eh. Sila raw daw ang may karapatan. Walang karapatan ang bagong lahing Pilipinas. Ang Pilipinas. At wala naman o yun eh. Binigyan nga kayo ng public land. According to Decision with Compromise Agreement. Lahat ng ginagamit na ng government, plaza, cemetery, hospital, munisipyo, kampo, inyo po yan. Ang tawag dyan ay eminent domain. Pero yung private po, hindi nyo kailanman magagalaw without the court order. Ha? So meaning, Bishop, nung eminent domain, ang pwede na lang, ang meron lang silang Public land. control, yung sinasabi, Yes. yung binanggit mo kanina, yung munisipyo, yung military camp. Yan yung decision with compromise agreement. According to Judge Agano. Ito lang ang property nyo kasi wala nga kayong dokumento eh. Walang dokumento para patunayan ng Republic of the Philippines na sila ay may-ari ng Pilipinas. Ginagamit nila itong, di ba? Regalian Doctrine. Hindi po pwede yan. Kaya natin sinama to sa module. Bakit? Una, binabawal ng Constitution maglagay ng King and Queen. Tama? Presidential system tayo, bakit iaari nyo kung sino yung may-ari doon mag-apply ng titulo? Pangalawa, hindi po nag-a-acquire ng Torrens document ang Republic of the Philippines. Only Don Domingo de Ocampo ang nakapag-apply. Nag-comply. Kaya nga kinain ni bagong lahi yung si Juan Daspor. 4136. Dahil sinabi ng korte, ibigay yan sa naka-Torrens. Hindi naka-Torrens, tumigil na kayo. Mabaksik ba yun? O, 3 beses sila nag-MR eh. Motion for reconsideration. 2000, 2001, 2002. O, di natapos na yung motion. O, binili ng bagong lahi. 2003. Di ba? Pwede na magkabilihan. Tama? Sarado na. Alam yan ng ating presidente. Dahil ang vice chairman lagi nandoon sa office ni Bongbong sa Senado. Nag-uusap yung dalawa. Kaya nga lately, naghahanap ng 1,000 hectares si President para sa agriculture program niya sa food security na naka-Torrens. Eh sa amin, ang dami. Ang dami namin nilabas. Mula sa Aurora Baler to Palawan, may 1,000 hectares kami naka-Torrens. Pinadala namin sa emisyaryo niya. Ako, padala mo to. Hindi lang kumikibo si ano eh. Dahil alam niyo naman, ang IRA, kagawad, kung kinukuha lahat sa tax, sa milyar. Pag binomba talaga natin yan, wala na mag-iira. Wala ka na resweldo. Wala na. Treasurer pa naman ako, wala na resweldo. Wag naman. Kaya alalay lang tayo. Di ba? Kung sino yung dinadala nyo, tulungan natin. Kasi ang PLP pumapasok pag may nang-aapi. Kasi nabubuisit kami dun eh. Ang tatapang ng mga yan eh. Di ba? Tapos walang karapatan. Di ba? Ang tatapang walang karapatan. Lalo na, yan sinasabi siya, huwag magagat at taga-LRA. Ilang beses ko na binabanata sa YouTube ko yan. LRA kayo ng LRA. Hindi nga kayo sumisipot sa hearing
ng court para i-depensa yung TCT na dala niya. Para ipagtanggol na siya ang inawardan ng TCT. Di ba? Nasaan na kayo? Pagkabayad, di ba, layas na kayo? Oh, kawawa yung nakasalang sa court. Kasi walang magpatunay na taga-LRA na siya yung may-ari. So, talo ka. Talo yun! Hindi kaya namin, pag nakasalang kami sa korte, tawagin mo kami pag kinakailangan ni Judge. Isagutin natin lahat yan. Kasi kaya namin i-document lahat ng sinasabi ni Judge. Ito po yun. Si LRA hindi nakakayanin dahil nahihirapan siya sa decree. Pag siya nagkamali ng discussion doon sa pangalan ng De Ocampo na ginawa nila Edgardo Gagis, ng mga gago, ay bibirahin din.